Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin yung second half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Diyan na-reading tayo, Gemini. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Asa na yun? Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, warning yun, para magkaroon din kayo ng idea, action, change of action, decision, awareness, syempre isa yon, at mga pwedeng maiwasan, at iba pa. Gemini. Happiness. May mga mararamdam ka na happiness. Pwede may mga celebration, union, kung ano man yan. O may mga tao na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Yan, mga kasiyahan. Or makaka-receive ka ng gift or a precious gift. Or ikaw ang magbibigay nito ha. Receiving or giving. Kasi ito, sa iba sa inyo. Baka yun yung ikakasiya mo. And mag-ingat. May mga matitigas na ulo at agresibong tao. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa iyo. Yan. Mga tao na kunyari hindi matigas ang ulo pero yung sunga niya bumaloktot. Pero na parang hidden ano, parang na doon sa point na yon. Uy, time to get out of a situation. Meron ka sitwasyon na aalis ka doon or didistansya ka doon or pwede rin na babaguhin mo. Or someone who's connected sa iyo. Or you need for a happiness. Yan. And then also, take care, enemies are working against. Nako po, lagot na. Ingat ka na lang, ano, may bat. Sabihin, may tao na may masamang pakay sa'yo, kaya dito pala to, oh, si Ram. Related ka ba kay Aris? No. Ingat ka. Kung sino ito, sana hindi ikaw ito, or pwede na dito yung point of fail, ikaw na lang umiwas talaga. Diba? Pero ingat ka pa rin kasi may enemies ka na may gustong gawin sa iyo. At alam mo siya. Get great worry over nothing. May mga iniisip ka ata na parang hindi naman din nakakatulong. Sabay ganun. Baka andun yung point na yun. Kung yung iniisip mo na to na hindi nakakatulong sa'yo, kung gusto mo umalis doon, umalis ka doon. Sa sitwasyon. Kung gusto mo baguhin mo. It's up to you. No? Huwag ka lang mag-overthink dito sa situation. May mga worrying situation kasi. Ako na nakita sa'yo. Kaya dito rin si Pearl. Get out the situation. Or pwede rin na ito is related siya kay bat. No, na kinaka-worry mo or may mga tao na nakapagbibigay sa'yo ng worrying at nakapagpapabigay sa'yo ng lungkot or pag-iisip talaga. No, na overthinking ka dun sa situation. Sa iba sa inyo. Or kung ano man sitwasyon yan, control and balance. The most difficult part of situation is over. Congrats! Sabi nga nila, there's a rainbow after the rain. After the rain. Bulol si ate, kayo na mag-adjust. And pwede na doon sa point, sa iba sa inyo, is kailangan yung umalis. Kailangan yung umiwas. Huwag ganito. Para magkaroon ng rainbow. Yung iba sa inyo ha. Sa iba naman sa inyo is malalakpasan nyo na siya. Pero tingnan pa natin, may dalawa ka pang card. Dito sa rainbow is, pwede rin kasi ito, kasi we have the happiness, is nahandi yung point of may mga pagsubok talaga na malalakpasan. Kasi andito na si happiness. Celebration is coming, and may mga fulfillment dito sa situation, mga achievement. Malaki o maliit man yan, there's an achievement ako na nakikita sa iyo. Oh, may family. Sa iba dito, family related to, no? Affair with your family. Sa iba dito, family related o kamag-anak. Pwedeng isa sila sa bat o nakakapagpapawori sa'yo. Or sa iba sa inyo is
mga worrying when it comes to our family na ito is mariresolbahan na or matatapos na. Sa iba sa inyo kasi there's a growth situation ako na nakikita dito. Kung titinan ko to si 3, yes, this is a family, pero pag titinan ko siya, babae to. How do you know, ate? Feel ko lang. Feel ko babae siya. Pwedeng babae na galit sa'yo, or pwedeng babae na makapagbibigay ng kasiyahan sa'yo, or may mga healing situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo. Pero dito, meron siyang whale. Pangit ng no. Italikod natin sa likod. Needle and thread, a sincere wish will be granted. Okay, kung nahagod ka sa point na tagang sincere ka sa isang sitwasyon sa buhay mo, mahirap kasi mahirap tong lagyan ng di ba? Lalay, malalabo ang mata, di ba? Yan, yung butas na yan. Baka iba sa inyo, na yung mata nyo, malabo na. Kung sincere ka daw doon, magagarant daw yung kaya handito si Rainbow. Handito si Rainbow at handito si Happiness at si Diamond. Ibig sabihin, meron kang sitwasyon na magsiseryoso ka doon, or nandun yung point na kailangan mo talaga siyang i-growth. Kailangan mo siyang i-work it out kasi it will granted ang sinasabi dito. Ibig sabihin dito, sa iba sa inyo is may mga bagay kayo na kailangan baguhin na situation. Well, baka may ginagawa ka o may ginagawa ka noon pa or may gagawin ka ngayon magsisimulan and it will granted kasi andito si 3 tsaka si growth. Ingat kayo sa needle baka mamaya mga nananahi dyan, hindi man siya sa sa thread o sa needle, sa needles. Kasi yung thread, di ba nakakahiwa din yan. Yan. Tsaka sa mga needle, ingat kayo o kaya sa mga matutulis na bagay, ingat kayo. Tsaka, kung titignan ko dito, si Bat tsaka ito si Needle, mga masasakit magsalita, no? Dito sa sitwasyon. Yan, ingat na lang kayo. Energy ni Gemini. When it comes sa yung energy, maganda yung energy mo. Maganda yung energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is happy, no? Handin yung mga joy, handin yung mga point na may mga, baka maging busy yung iba o may mga asikasuhin ka, gagawin ka, aaksyonan, imubog, pero nahando sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is yung energy mo is may mga bagay ka daw na iisipin. Parang nandun ka sa point of may iisipin, may mga bagay ka daw na iisipin na gusto mong aksyonan, gusto mong gawin, gusto mong i-move, gusto mong sabihin, gusto mong kuhanin mo lang isa sa'yo doon na mga ganong sitwasyon. May mga pinag-iisipan ka raw. Yun. And then also, iba sa inyo is yung mga lakad. Malayo man o malapit, there's a travel, or nandun yung point din na mas magiging more on, magiging mas more on silent yung iba sa inyo, pero gumagawa kayo. Parang nandun sa point na yun. Magiging ganun kayo. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga collaboration, may mga pupuntahan ka, mag-chill-chill kayo together with your friend, yung mga connections mo, ganyan. Pwede na o may mga tao o may tao na makapagbibigay sa iyo talaga ng happiness, no? Yan. Pwede na sa point na yon. Or joy. Parating. Baka may mga gathering. Parating. Bakit po? Ang tanong agad, bakit po eh? Kasi may something. May something kasi ako nakita. Kaya tanong ko, bakit po? Para alam ko. Okay. Parating sa iyo, Gemini.
Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa'yo may magkakaroon ka daw ng desisyon or may mga bagay ka daw na gustong subukan, i-move, pero hindi mo siya magagawa, eh. Parang hindi mo siya magagawa or puwedeng matagal na ito pero hindi mo magawa-gawa. May mga bagay ka na siguro na gusto mong aksiyunan, gusto mong gawin, gusto mo i-move, hindi mo magawa. Hindi ko alam why, bakit? Anong blockage sa'yo? Oh, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Parating din sa'yo, may tao na magkakaroon ka ng distance. Ibig sabihin, either iiwas siya sa'yo, iiwas ka sa kanya, lalayo siya sa'yo, o lalayo ka sa kanya. Magkakaroon ka rin daw ng disappointment or makakaramdam ka ng stress, anxiety, depression in some aspect of your life. Pwede rin ito sa mga taong nakakausap mo or may taong kakausapin ka nito or a mother figure or siya ito sa'yo, vice versa. Okay? And then also, ang parating din sa iyo is there's a hardship. Parang may pagdadaanan ka na financial problem or may mga hardship situation daw ikaw na pagdadaanan. Hardship situation pwede rin kasi siya sa pera, sa mga object, sa mga kung ano yung meron ka na mga valuable things, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. And then also is parating din sa'yo, parang may iba sa inyo parang you learning from something. Parang you learning for a growth or parang may mga pag-aaralan ka talaga o may mga creativity ka na gagawin. Pwedeng nandun sa point na yon. May paghihintay din ako na nakikita sa'yo. Pwedeng may hinihintay ka or may pinag-aaralan ka talaga. Or sa iba sa inyo is preparation ito, no? Or may mga bagay ka doon na ipaprogress. Ganyan. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng mga dealing. Yan, maaaring magkakaroon ng dealing sa isa, dalawa, tatlong tao. Pwedeng 6 hanggang 6 sa iba sa inyo, pwedeng nahandoon. Hindi ko alam kung ano yung dealing nyo, kung anong pag-uusapan nyo or anong connection ng dealing nyo. Yan, may mga partnership or may mga collaboration sa iba sa inyo. Halimbawa, yung kaibigan mo, makipag-collab sa'yo, alika, punta tayo ito, ganyan, ganyan, ganyan. Pwedeng ganun. O kaya, nag-dealing siya sa'yo, o yung ganito, ano sa tingin mo, ganito, hati tayo. Yung mga ganun sitwasyon. Any situation, may recognition din ako na nakikita sa'yo. There's a recognition din ako na nakikita sa iba sa inyo. Actually, dito sa sitwasyon mo, may struggle, burden, stress situation ako na nakikita sa'yo. Yun. Alam mo ba na may nagmamatiyag? Either ikaw ang nagmamatiyag or someone is may nagmamatiyag. Tapos may tao din na pinipeke niya yung happiness niya. Yun ang nakikita ko Anak, wag alis nga kayo dyan sa balikat ni mami. May taong nagpepeke ng happiness. At may tao din dito na hindi pa nakaka-move on. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Hindi siya maka-move on. Aray ko, sakit sa tenga yan, anak Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Intindihan niyo ba? Sinesermonan kayo ng anak ko. Japanese nga lang sinasabi niya. Anak, sermon ba yun? Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan mo yung syempre, yung hindi ka maging aware, hindi ka mag-action, hindi ka mag-move forward, ganyan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na ikaka-stress mo, yung mga tao na may mga insecurity, ganyan, mga tao na disloyal, mapanghinaan ng loob, iwasan mo yon. Kinakagat na anak ko yung tenga ko. Yan, iwasan mo rin. Iwasan mo, syempre, yung makipagtalo, syempre, iwasan mo rin yun. Tsaka yung maging aware ka rin sa pananalita mo, ganyan. Pag-isipan mo talaga kasi minsan, 'di ba, the emotion is high, intelligence is low. Kaya mas unahin mo yung intelligence sa emotions, no? Minsan kasi mas nauuna sa atin yung emosyon kaysa sa pag-iisip.
And then, iwasan mo rin, syempre, yung mga tao na may bullying, ganyan. Kung may mga bagay na kailangan mo nang baguhin sa sarili mo, baguhin mo, why not, no? If there's a situation na need to clarity it at kailangan baguhin. Syempre, yung paniniwala din sa taas, kung kinakailangan baguhin, ganyan. Sa ibang aspeto ng buhay mo, handun din yung point na mas maging more on wiser ka and stronger. Kumbaga sa iba naman is whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to let it go. Leaving behind. You need to move forward na rin kasi you need to find peace. Iwasan mo yung mga magkaroon ng mga pagpapaliban. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng paghihigpit in some aspect of your life. Tingnan natin na iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tsaka acceptance, yan. May mga sitwasyon na need ng acceptance. Huwag ka daw huwag ka ma-mental trap sa ibang aspeto ng buhay mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love ni Gemini. Okay, when it comes sa love, kung single ka, ba't ganun ang iba dito? Parang sinasabi ng iba dito. Sana dalawa ang puso ko. Yun na nadidinig ko sa intuition ko, yung kanta na yun. Sa mga single, yes, maring may nakakausap kayo or maybe nandun yung point na may makakausap kayo by internet. Pero mag-ingat ka. Or pwede rin ito is matagal mo itong kilala. Pwede matagal mo na siya kausap, bulol talaga ako. Pati ako nagtataka sa sarili ko. Ang bulol ko talaga. Parang yung salita ko parang kinakain ko. Tawa ako sa sarili ko. Okay. Sa pwedeng iba sa inyo may nakakausap or makikilala kayo sa internet or may makakausap kayo sa internet or iba sa inyo is matagal mo na siya kilala na muli kayo magkakaroon ng connection. Pero, ingat ka sa kanya. Kasi dito is may pagbabackstab. May betrayal. Sa mga nagkahiwalay naman dyan, yes, nandun yung point na nagkaroon na paghihiwalay, nagkaroon na rin ng doubt, it's a failure, no? Sa nakikita ko dito, nag-move ang isa, naging cold yung isa, pero still spying to, no? Sa nakikita ko ito, ibig sabihin, either minamatyagan ka nito or tinitingnan pa rin niya yung if you have a social media, ganyan. Sa nakikita. Pero wala ako nakitang movement sa kanya. As in, wala. Pwedeng hindi na rin kayo nag-uusap nito, pwedeng bilak ka niya, bilak mo siya, or hanggang yung point na gusto ka man niyang kausapin, kaso hindi niya alam paano kasi maaaring kinakabahan siya, anong gagawin ko, kung text ko ba siya, tatawagan ko ba siya, pwedeng nahandong sa point na ikaw ito or siya ito nahandoon sa point na iyon. Kung titingnan ko nga pareho kayo ng pages, pareho kayo ng the Queen and the King of Wands, ibig sabihin may soul connection kayo nitong tao na ito. Yun ang nakikita ko dito. Gusto ko pa rin naman niya kausapin. Pero wala kasi ako nakitang movement. Kung kayo naman is may third party relationship, siguro naman alam nyo, kaso lang, wala lang. Nagbubulag-bulagan lang. Hindi ko alam why, or pwede rin yung iba sa inyo is nagre-research talaga kayo kung talagang merong iba yung tao nyo, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, alam nyo sa sarili nyo na meron, pero bulag-bulagan lang din. Hot and cold yung connection sa nakita ko dito. Kung wala kayong third party, you try to make it balance this connection kahit na sometimes may mga burden, stress kayo na pinagdadaanan. Nandun kayo sa point na iyon. Oo, nagkakaroon ng mga regret, lungkot sa sitwasyon, but still, nandun naman din na nagkakaroon naman din ng clarity kasi napaka-very supportive ng isa sa inyo. No? Nandun naman din na nagkakaroon ng pagsasaayos kahit papaano.
na pag-iisipan din naman kahit papaano. Nagkakaroon ng pagtutulungan sa iba sa inyo or natatapos kasi you have that 10 and 10 din. Isbihin, natatapos pa rin yung mga anxiety, burden, and depression when it comes in this connection. Yun. Congrats kasi nalalakpas sa inyo, di ba? Yun ang nakikita ko. Yun nga lang, maaring isa sa inyo, may hindi siya sinasabi sa inyo. Ibig sabihin, may mga time na hindi niya sinasabi. May mga, either sinisikreto niya or may mga time na hindi siya nagiging totoo. Hindi ko alam in what way sa iba sa inyo. Pero may mga point na ganun. Money. Ikaw ito or siya ha. Okay, when it comes sa iyong money. Pagdating sa money mo, Gemini, pagdating sa money mo, ano ka rin may mga time na hindi ka makapag-focus or nado yung point na nawawala ka sa pag-organize pagdating sa pera. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin kasi na halimbawa nakaipon ka, tapos bigla siyang lalabas, pwedeng nando sa point na yun. Yan, may mga disorganized situation kasi ako na nakikita sa iyo. Pwede rin nando sa point na sa iba sa inyo na may mga pinag-iisipan kayo this time na maigi, pero hindi ka makapagpasya. Pwedeng nando sa iba gano'n. Halimbawa, bibili ako nito pero hindi ka makapagpasya na bilhin yon. Pwedeng nando sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is may tao na magbibigay sa'yo ng suporta or ikaw ang bibigay ng suporta pagdating sa pera. Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman is may mga times, sana hindi kayo, no? May mga times daw na magiging tanga ka pagdating sa pera. Hindi ko alam bakit. Sana hindi. Iwasan nyo, syempre. Iwasan nyo to. Alam naman tumambog kayo dito. Kaya pag-isipan nyo maigi. Diba? Kumbaga, siguro hindi ka magiging wise. Pwedeng nandun sa point na yun. Yan, pagdating sa pera. May mga, or pwede naman na, I don't know why, baka naman may humihingi sa'yo ng pera, pwedeng ganun. Or may mga pagkagastusan ka, tapos hindi ka naging wise doon. Pwedeng na, basta may magiging tanga ka daw. Sa iba lang naman. Hindi magiging wise o magiging tanga ka. Pagdating sa pera. Kung titingnan ko tong lahat na to, may tao dito na nag-entitle. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone who's connected sa'yo. May tao na matigas ang puso, may kalupitan, naghahari-harian, or nag-entitle. Nagmamarunong, nagmamagaling, nagmamatalinuhan, ano ba? Basta nag-entitle siya. Parang feeling niya siya na may alam ng lahat. Walang, hindi ka tama, siya lang ang tama. Parang nando sa point. Hindi ko alam kung sino eh. Yan. Tapos may tao rin na nagiging tanga. Yun na nakikita ko Sana hindi kayo. May taong dominante. Arigato namaste. God bless.